Ito ang epiko ng mga manobo na nagsasalaysay tungkol sa buhay ni Tulalang. Siya ang panganay na anak ng isang mag-asawang mahirap. Isang araw ay nasa gubat si Tulalang at nangunguha ng ubod ng ratan na kanilang pagkain. Nakakita siya ng isang matanda na naaawa pala sa kanilang magkakapatid. Lumapit sa kanya ang matanda at ang wika, "Huwag kang mag-alala sa inyong pagkain, Tulalang. Simula ngayon ay hindi na kayo magugutom. Anuman ang naisin ninyo ay mapapasa inyo." Simula noon, ang magkakapatid ay nananagana sa pagkain. Sa kabila ng kanilang kasaganaan, ay nanatili pa rin silang masisipag. Umunlad ang kanilang kabuhayan at ito ay nabantog sa buong kapuluan. Maraming mga tao sa iba't ibang tribo ang nagtungo sa kanilang tahanan upang pumailalim sa kanilang kapangyarihan. Pagkalipas ng maraming taon, ipinasya ng magkakapatid na manirahan sa turuhan o palasyo. Ang palasyo ay napakalawak at ang trono ay napapalamutian ng ginto, pilak at iba pang mamahaling bato. Walang tigil ang mga alipin sa pagtugtog ng magagandang musika, kaya ang mga naninirahan sa paligid ng palasyo ay naaaliw rin. Si Tulalang ay isang binatang matangkad, payat, may maitim na ngipin at mahabang buhok. Siya ay may sinturong isang damak lamang, ngunit na ipupulupot niya ng 7 ulit sa kanyang baywang. Puting-puti ang kanyang damit na may mahabang manggas at ang pantalon niya ay hanggang tuhod lamang. Ang kanyang mga daliri ay nagkikislapan sa mga gintong singsing. May balaraw sa baywang at may pulang turban sa ulo na ginagamit sa paligid. Siya ay laging nakayapak lamang. Ang magkakapatid ay may kanya-kanyang silid sa palasyo, maliban sa kaisa-isang kapatid na babae na inilagay sa pinakamalalim na bahagi ng 7 patong na basket na nakabitin sa loob ng silid ni Tulalang. Siya ay hiyas ng magkakapatid na dapat ingatan. Ngunit, ang dalaga ay may kapangyarihang mag-anyong iba't ibang hugis na naisin niya. Siya ay gadaliri lamang habang nasa loob ng basket. Siya ay nananatili sa loob ng basket kung wala siyang ginagawa. Ang kapatid nilang babae ay nagtatanim ng mahiwagang rosas tuwing umaga at bago tumanghali ay namumulaklak ito. Kapag nalanta agad ang mga bulaklak sa rosas ay nagbababalang may darating na kaaway sa kanilang kaharian. Isang araw, biglang nalanta ang bulaklak na rosas. Dumating si Agyo at sinalakay ang kulaman, ang kanilang kaharian. Hindi man lamang nabahala o natakot si Tulalang at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Hinamon ng mayabang na general si Tulalang. Isa sa kanyang mga singsing ang nagsalita at pinayuang labanan ng kaaway. Inalis niya sa daliri ang singsing at inutusan ito na labanan ang mga kaaway. Sa isang iglap ay naging sundalo ang singsing. Lumaban ito at maraming napatay ng mga kaaway. Nakita ito ni Agyo at ibinunyag niya na ang sundalo ay isang lamang singsing. Kaagad nilang pinag-aampas ng sibat ang sundalo kaya huminto ito at naging singsing na muli. Muling hinamon ng mayabang na general si Tulalang. Inutusan ni Tulalang ang kanyang balaraw na makipaglaban. Ito ay naging sundalo at muli na namang pumuksa ng mga kaaway. Ibinunyag na naman ni Agyo na ang sundalo ay isang balaraw lamang. Hinawakan niya sa leeg ang balaraw na naging sundalo at ito ay bumalik sa dating anyo. Ang leeg ang naging hawakan ng balaraw. Sa pangatlong hamon ay si Tulalang na ang lumaban. Marami siyang napatay ng mga tauhan ni Agyo. Nang siya ay napagod ay umakyat siya sa palasyo at nagpahinga. Hinalinhan naman siya ng kapatid niyang si Mangampitan. Sa kanyang kamay naman namatay ang kalahati ng mga kalabang natitira. Siya ay napagod din at nagpahinga sa palasyo, kaya siya ay hinalinhan naman ng pinakabunso na magkakapatid si Menalisin. Nangamatay ng lahat ang kalaban maliban kay Agyo. Naglaban naman sina Agyo at Menalisin. Tinamaan ng sibat si Agyo. Nagbalik sa dating anyo si Agyo na kanina ay nag-anyong pulubi bago maglabanan. Siya ay naging isang makisig na binata. Nagpatuloy sila sa paglaban hanggang sa mapagod.
Nakita pala sila ng kapatid na babae ni Tulalang sa mahiwagang langis na nagpatulog sa kanila. Nalaman nila na pagkagising nila, sila palang dalawa ay magpinsan. Kung araw ay natutulog si Tulalang sa ilalim ng isang punong kahoy, isang uwak na nakadapo sa sanga ang dumumi sa kanyang mukha. Nagising siya at pinagbigay alam sa kanya ng uwak na may darating na isang napakalaking higanteng kumakain ng tao. Sinabi rin sa kanya kung paano ito matatagpuan. Agad-agad ay nagtungo siya sa kagubatan at dito ay nakakita siya ng isang kubong may naninirahang matandang babae. Sinabi sa kanya ng matanda ang tungkol sa higante at sa magandang dilag na bihag nito. Tinungo niya agad ang tahanan ng higante na sinabi sa kanya ng matandang babae. Ang bahay ng higante ay napakataas kaya maraming puno ng saging na tumubo sa ilalim nito. Natutulog ang higante at nakakulong ang dalaga sa hawla nang siya'y dumating. Nagising ang higante. Sino ang nariyan? Ang sigaw ng higante. Nakakaamoy ako ng baboy, tamang-tama sa aking pananghalian. Hindi ako baboy, ang sagot ni Tulalang. Ako ay tao kagaya mo. Kinuha ng higante ang panggarote at ang dalawa ay naglaban. Nagawang putulin ni Tulalang ang dalawang kamay, dalawang paa at ulo ng higante. Inilabas ni Tulalang ang babae mula sa hawla. Napag-alaman ng binata na ang pangalan ng magandang babae ay Makaranga at ang puok na pinanggalingan niya ay Makaranga rin ang pangalan. Naakit siya sa dalaga kaya niyaya niya itong magpakasal. Tumanggi ang dalaga. Dahil sa pagod, si Tulalang ay nakatulog. Nalimutan tuloy niya ang iniluluhog na pag-ibig sa dalaga. Nang magising siya ay wala na ang dalaga. Ngunit isang suklay ang sadyang iniwan nito at nakuha naman ng binata. Kaagad siyang nanaog sa tahanan ng higante at sumakay sa kanyang musala. Nagtanong siya sa 7 babaeng nananahi na natagpuan niya. Tinungo niya ang itinuro ng mga ito. Napag-alaman niya na si Makaranga ay nagtungo sa kulog. Tinungo niya kaagad ang kulog, ngunit ang babae raw ay nagtungo sa kidlat. Ngunit ito raw ay nasa langit nang puntahan niya. Nagtungo siya sa langit at dito ay nakita niyang naliligo sa ilog ang dalaga. Binanggit niyang muli ang kanyang pag-ibig, ngunit hiniling ng dalaga na bayaan mo na raw siyang makauwi sa kalangitan. Nakauwi ang dalaga sa kanyang palasyo at napag-alaman niya na ang ama pala niyang hari ay namatay na. Sa gayon, ang kanilang kaharian ay nangangailangan ng hari. Pumayag siyang magpakasal kay Tulalang. Umuwi muna si Tulalang sa kanilang kaharian bago magpakasal. Pagdating sa kanilang kaharian ay napag-alaman niya na sinalakay na muli ang kulaman upang kunin ang kanyang kapatid na babae. Iniligtas muna niya ang kapatid niyang babae hanggang sa makalimutan niya ang pangako kay Makaranga. Minsang wala si Tulalang sa kaharian at muling sumalakay ang mga kaaway. Ang hari ng mga bagyo ang pinuno ng mga kaaway. Siya ang pinakamalakas na kaaway ni Tulalang, sapagkat hindi siya nakikita. Nagapi ng kaaway ang 2 kapatid na lalaki ni Tulalang. At ang babae naman ay dinala sa kaharian nito. Nang tumangging magpakasal ang babae sa hari ng mga bagyo, ay nilaslas ang kamay niya. Nang malaman ito ni Tulalang ay madali siyang sumakay sa musala at tinungo ang kuweba ng hari ng mga bagyo. Nag-anyo siyang sibat at pumasok sa kuweba, ngunit ang hangin ay wala na roon. Gumawa siya ng paraan upang makapasok sa kaharian. Nagbalat kayo naman siyang isang bata at sa isang paraan ay nakapasok sa palasyo at naging alila. Siya ay nadestino sa kusina. Minsan ay nakakasulubong niya ang kanyang kapatid na babae. Isang gabi ay tinakas niya ang kanyang kapatid. Naghinala ang hari na ang batang alipin ay si Tulalang, kaya ipinasya niyang lusubing muli ang kulaman. Bago umalis ang hari ng bagyo at ang mga tauhan nito, ay hiniling muna ng hari na huminga sila sa isang bote at takpang mahigpit at ibitin sa loob ng palasyo. Nang maglaban na ang 2 pangkat, ay napansin ni Tulalang na kapag may napapatay silang kaaway, ay napapalitan kaagad ng 2 mula sa dugo nito. Lalong dumarami ang kaaway habang marami silang napapatay.
Pinungo niya kaagad ang kaharian ng mga bagyo. Gumawa siyang muli ng paraan upang makuha ang boteng pinag-iwanan ng kaluluwa ng hari at ng mga kawal nito. Kinabukasan, sa harap ng mga kaaway ay tumayo siya sa beranda ng palasyo at binalaan ng hari at ang mga kawal nito. Kung hindi kayo susuko ay babasagin ko ang boteng ito upang mangamatay ang inyong kaluluwa. Napilitang sumuko ang hari at ang mga kawal nito at nagpaalipin kay Tulalang. Isang araw, ipinabatid ni Tulalang sa kanyang nasasakupan na ang sarimbar na galing sa langit ay darating na upang sila ay kunin. Hiniling niya sa mga tao na manalangin sa loob ng 4 na buwan upang pagdating sa langit ay magiging katulusan o kaluluwa, maging ang 4 na magkakapatid. Pagkatapos ng 4 na buwang panalangin ay biglang may humip-hip na malakas na hangin. Nagdala ito ng balita kay Tulalang na isang malaking baboy ramo ang manggagaling sa silangan upang silain ang mga tao sa kulaman at isang higante ang haharang sa sarimbar sa pagbabalik sa langit. Dahil sa taglay na lakas ni Tulalang ay napatay niya ang baboy ramo at higante. Katanghali ang tapat ay bumaba na ang sarimbar sa nakasabit sa kadenang ginto. Ito ay hugis bangka ngunit yari sa bato. Isa-isang sumakay ang mga tao upang iakyat sa langit. Isa pang higante ang nagtangkang pumutol ng kadena ng sarimbar. Ngunit napatay rin siya ni Tulalang. Ang mga kapatid ni Tulalang at ang mga mamamayan ay naging maligaya sa kalangitan at nagtamo ng buhay na walang hanggan.